ROS 5 finalization tayo. Ayan, sa electrical. May tiles na rin tayo doon. Ito yung laging tinatanong ng mga followers natin kung ano ba yung gamit namin top coat. Finishing kasi mga kamas, pagdating sa mga ganito ay makikita mo na maganda pala siya tingnan kung makintab. Pero para sa akin, kung gusto nyo na mas madaling maglinis, maganda siya tingnan, low maintenance pagdating sa iba pang mga bagay. Kaya nga nagtatanong iba, bakit kailangan pang top coatan? Tapos naman na. Kasi nga sabi ko kanina, mas masesecure niya yung tibay at saka yung itsura ng ating cabinet. Paano yung paglalagay natin ng mga kulay black na ganyan, na akala mo yung solid na malaking kahoy po ito, pero hindi po. Kumbaga masesecure niya yan at mas mapapatagal niya yung itsura niya. Sabi ko nga, ganun din sa mga pintuan natin. Ayan na ho siya, top coat na. Pupunta tayo sa site mamaya. Ang dami nating inayos ng mga paperworks. Medyo late na tayo. So pupunta lang muna natin ngayon yung ROS 5 project natin. ROS 5 finalization tayo. Ayan, sa electrical. May tiles na rin tayo doon. Ito, bubuhusan na lang natin ito. Mga last hour na, o kaya pinaka last na part na gagawin natin dito. Finalization na kami ng kulay. Ito, clear na kami. Ito na lang yung tiles natin. Ayan na, nakatingan na rin. At ngayon na ito. Okay. So tingnan nyo na, napakalinis. So ngayon mga kamusta, ito yung ginagawa namin ngayon. Ayan. So dito mga kamusta, ito yung laging tinatanong ng mga followers natin kung ano ba yung gamit namin top coat pagdating sa mga varnish natin. Bakit daw ang tinta, bakit daw ang kinis, bakit daw ang linis. So yun yung mga compliment na naririnig natin o kaya nababasa natin. No? So ngayon, i-share ko sa inyo para magka-idea kayo. Sabi ko nga, kung gusto nyong gayahin ay pwede po, pero pag ayaw nyong gayahin ay okay lang din naman. Kung mga nagtatanong at saka yung mga curious, bakit to yung mga varnish namin ay makintab. Sa ngayon mga kamasta, paano ba namin siya prepare na mas maging makinis at makintab siya? So actually, nung mga pinalabas kong mga araw na tayo ay gumagawa dito, hindi pa ho yun yung final na look niya o ay itsura niya. Kasi sabi ko nga, oras na matapos na lahat, mag final coating na tayo. So ito yung bentahe kapag pintura yung gamit natin pagdating sa mga kagaya nito, TV console o kaya sa iba pang mga aspeto dito o kaya mga kagamitan like dun sa may doors. Ito pinakita ko na rin, okay na rin to, pero mayroon tayong sinusunod pa na kailangan pang gawin. So nabalasbasan na ho ito. Ayan o. So ibig sabihin yung balasbas na ho yan ay kumbaga hapyaw lang po siya. Kaya kung napansin nyo, meron siyang yung alikabok. Ano nga ba yung gamit namin na top coat? Ayan. So using compressor, spray gun, yan po yung ginagawa natin. Kaya kung napapansin nyo dito, ayan, 2 to 3 coats. Mamimit na natin yung napakakintab, napakakinis na uri ng pag-finish natin pagdating sa ating mga varnish type na cabinet, na mga doors at saka kagaya na ito, TV console. Itong gamit namin na to mga kamusta na top coat ay magagamit nyo rin kapag gusto nyo mapalabas yung ganda ng ating mga accessories sa mga bahay, like dun sa mga furnitures natin. Etong paraan na to mga kamusta ay mapapanatili mo na mas madaling maglinis, magdaling magpunas ng alikabok, o kaya naman makikita mo na mas maganda siya. Kita niyo ba yan? So hindi pa ho yan yung final coating niya kasi kung napapansin niyo mayroon pang pinaka parang matte niya. Finishing kasi mga kamas, pagdating sa mga ganito ay makikita mo na maganda pala siya tingnan kung makintab. Pero meron din naman kasi na nag-a-appreciate ng flat finish lang po siya. So magkakaiba po kasi yung category o kaya yung gusto natin mangyari. Pero para sa akin, kung gusto nyo na mas madaling maglinis, maganda siya tingnan, low maintenance pagdating sa iba pang mga bagay. Kagaya nun, pagka natuluan mo ng tubig, ay madali lang, pupunasan mo lang, ayos na. Hindi siya basta-basta matutuklap, hindi siya basta-basta masisira. Kasi meron siyang guard o kaya dagdag protection pagdating sa mga haspe o kaya mga pintura na ginagawa natin. So
So yun yung bentahe pagdating dun sa paglalagay ng mga top coats ng ating mga cabinet. Kaya nga nagtatanong iba, bakit kailangan pang top coatan? Tapos naman na. Isang pamamaraan mga kamasta, na ang pagtatop coat kasi natin ay sabi ko nga kanina, ay mas masesecure natin at saka mapapanatili mo na maganda yung outcome ng trabaho mo. Hindi lamang yung ganito na outcome niya, kundi in the long run mga kamasta, makikita mo yung ganda na pangmatagalan siya. Kasi nga sabi ko kanina, mas masesecure niya yung tibay at saka yung itsura ng ating cabinet. Yung gamit namin dito ay yung Hudson na polyurethane top coat clear mga kamasta. Kasi syempre, ang ginagawa na ho namin dito ay sanding sealer. Pagkatapos namin siyang malagyan ng base, ayan, may video din tayo niyan kung paano maghaspe, paano yung paglalagay natin ng mga kulay black na ganyan. Nakakala mo yung solid na malaking kahoy po ito, pero hindi po. Silipin natin dito. Ayan o. Plywood lang po yan. Dalawa na pinagpatong. Ngayon, nakala mo ay buo yan. Nakala mo yung kumbaga tabla. Na pagka sa amin kasi mga kamasta, pagka ganon, ay solid wood na ho siya. Dito kasi sa atin, pag sa solid wood, nahirap na pong maghanap at saka mahal ang presyo. Ngayon, may mga paraan kami para kahit na hindi siya solid wood, ay kaya nating palabasin yung itsura na akala mo'y buo o kaya malaking kahoy yung pinanggalingan niya. Kaya nga kung titingnan nyo dito, akala mo buo pa rin kasi nga nakuha sa pintura, nakuha sa paghahaspe na akala mo walang mga dugtungan. Yun yung paraan natin. And then para mapanatili yung ganda niyan at saka yung itsura niya na ganyan, using top coat clear na Hudson mga kamasta, ay kumbaga masesecure niya yan at mas mapapatagal niya yung itsura niya. Kasi hindi mo naman araw-araw hinahaplos to. Hindi mo naman oras-oras hinahaplos mo siya. Pag nalikabukan yan, pupunasan mo, okay na. So madali na lang mga kamasta, no? So yun yung kagandahan ng paggamit natin ng mga top coat na uri pagdating sa ating pagbabarnish mga kamasta, no? So pagdating naman sa ating mga acrylic naman, ay pagka-acrylic naman, acrylic din yung top coat natin, yung mga clear. So depende ho yan kung ano yung mga ginagamit ninyo. Ganon din dito. Nakakala mo kahoy din, pero bakal po yan. Sa ngayon, ito, ipa-finalize na lang ho namin yan. Tapos ang gagawin na ho natin yan, tatapkotan din lang ho natin yan. Pero syempre ang gamit na natin dito ay yung acrylic na ho siya, kasi bakal. Kasi minsan pagka nagbabarnish kasi tayo, lacquer ang gamit naman natin, no? So yun po yung ginagawa natin. Okay, so abangan nyo to, yung outcome niya. At yan yung isa pang pakakaabangan natin ay yung mga ilalagay natin, like yung TV, yung ilaw niya dyan. Check nyo mga kamasta sa mga susunod na video natin. Dito rin naman, nagpa-final coat na rin kami sa wall. Tapos, nakabit na rin natin yung sagdan natin. So, sabi ko nga, hindi man po nasunod yung risay na dapat gawin natin dito. Kasi hindi naman po tayo yung nag-layout dito sa hagdan niya, nung konkreto pa lang. Ginawa pa rin natin yung kagandahan at kung paano natin siya ginawa. Yan naman po yung aim natin dito. So, susunod na namin tong railing. Tingnan natin sa taas, no? Yan ang kagandahan niya pag buo yung tiles, oh. Litaw na litaw. Pa-final kami sa wall natin. Buo na yan. Tapos dito, ganun din. Ayan. Tapos sa mga TNB naman natin. Ayan. So naglagay na ako kami ng mga para sa vanity. Ayan. Ito na yung tiles. Sa mga ibang rooms, ayan na yung mga ginagawa ng tropa ngayon. So nagpo-45 kami. Para sa TNB rin lang yun. Vanity. Finalization. Dito sa Ross 5 project natin. Nakakatuwa. At malapit-lapit na ang katotohanan. Sabi ko nga, ganun din sa mga pintuan natin. Ayan na ho siya. Top coat na. Okay, so ito yung top coat na gamit natin mga kamasta, na Hudson polyurethane floor varnish 20 AAA top coat. So, meron siyang catalyst mga kamasta, AAA catalyst din ho yan. So, 1 galon, 1 litro po ng ating catalyst. So, yan po yung gamit natin. Featuring Frank Morales, ano?
Oh, yan. Ito yung ikakasal na hindi alam ng asawa niya. Isa sa mga masisipag na tropa natin eh. Tapos yung isa sa mga timing na tropa naman natin, ayan. Okay. So hanggang dito na lang din yung video natin, mga kamusta. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kita tayo sa susunod na vlog. Ingat po kayong lahat. God bless.